Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isang magandang pelikula na pinamagat ang Vendetta na napalabas noong 2013. Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita sa atin ang isang eroplano na pababa. Ang sunod naman na pangyayari ay ang bida na si Jimmy Vickers na isang interogasyon na opisyal na nakasakay sa isang kotse. Nakikinig ito sa isang lumang mensahe na nagmula sa kanyang ina na umaasa na makikita siya agad at hinihiling na ligtas siya makakabalik. Halata sa lalaki ang lungkot habang siya ay pabalik sa kanilang tahanan. Nang makarating siya sa kanyang bahay ay muli siyang nakinig sa isang mensahe mula sa kanyang kaibigan na si Griffin na dumadamay sa kanya at nalulungkot sa kanyang kawalan. Pinapakita lang na may nangyari na masama na sanhi ng lungkot na nararamdaman ni Jimmy. Pumunta naman si Jimmy sa isang bar. At nagtanong naman siya sa may-ari, Deb at Terry kung may alam ba ang mga ito tungkol sa insidente. Si Terry ay tumanggi na may nalalaman silang impormasyon kung kaya't inisip ni Jimmy na nakatira ito 50 yards ang layo mula sa bahay ng kanyang mga magulang, sapat lang para marinig nila ang mga sigaw. Halata kay Terry na hindi ito natutuwa at pinapaalis ito kung balak lang niyang gumawa ng gulo. Dahil sa galit sa nangyari ay agad kinuwilyuhan ni Jimmy si Terry at nakipagsuntukan sa kung sino. Pinigilan naman ni Debs ang mga ito at sinabi kay Terry na magsabi na lang ng kung ano ang nalalaman niya. Si Terry ay umamin na kay Jimmy tungkol sa pagtawag sa bumbero noong gabi at inamin din nito na nakita niya ang 4 na lalaki na miyembro ng gang. Pumasok ang mga ito sa bahay at narinig din niya ang sigaw ng tatay ni Jimmy ngunit nanood lang ito dahil sa takot. At nagpunta si Jimmy sa isang sunog na garahe kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Tumingin siya sa paligid at inalala ang kanyang ina at ama sa nakiya niyang lumang litrato sa kwarto. Sunod na pangyayari ay sa bahay ng magulang ni Jimmy ilang araw bago pa mangyari ang insidente. Pinakita rito ng ina na inutusan nito ang ama ni Jimmy na tabasin ang damo dahil babalik na si Jimmy, at gusto ng kanyang ina na maging malinis ang paligid. Silang dalawa ay hindi na makapaghintay pa na makita si Jimmy kung kaya't agad pumayag ang ama nito na tabasan ang mga damo. Sa ibang panig ng kwento 4 na lalaki ang parte ng isang gang ang sumisinghot ng ilegal na bagay habang nasa sasakyan habang naghahanap ng sunod nilang biktima. Ang isa ay sinigurado na laging kumukuha at nagdeposito ng pera sa bangko araw-araw. Pinakita naman ang isang babae na nagdeposit ng kanyang pera sa bangko. Nang makita ng mga gangster ay agad na nagsuot ang mga ito ng mask at sinundan ang sasakyan ng babae. Sa dulo ng kalsada ay agad nilang hinayla ang babae palabas ng sasakyan. Isa sa mga ito ang naghalungkat sa sasakyan para maghanap ng pera ngunit wala silang makita. At ang ama ni Jimmy na si George ay napadaan kung saan naganap ang nakawan. Ang mga ito ay sinabi na umalis na lamang siya at inambihan pa siya na papaluan ng bat. Ngunit nagawang suntukin ito ni George at hinampis niya ito sa ulo. Kinalaban niya naman ang iba at sinabi sa mga ito na umalis. Isa sa mga miyembro ng gang ang nagtutok kay George ng kutsilyo at pinagbantaan siya nito bago ito tuluyang umalis nang marining ang sirena ng pulis. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga pulis. Sinabi ni George ay gusto niya lang pigilan ang lalaki at wala siyang intensyon na patayin ito. Ang punong inspector ay sarkastikong nagsabi na sana ay hindi niya inihampas ang bat sa ulo. Napagdesisyonan na arestuhin si George dahil sa suspisyon ng pagpatay. Ang 3 natirang miyembro ng gang ay lumapit sa kanilang boss na si Warren at ibinalita ang nangyari. Nang tanungin ni Warren ang mga ito tungkol sa kanyang kapatid ay nagulat siya nang malaman ang pagkamatay nito. Sa galit ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay inutusan niya ang mga ito na balikan si George at patayin. Nang makauwi na si George sa kanilang bahay ng makapagpiyansa, sinundan siya ng gang kasama si Warren at kumatok sa kanilang bahay. Ang dalawa ay nagpunta sa harap ng bahay and dalawa naman ay pumunta sa likuran bahagi ng bahay. Ang isa ay sinabing sasaktang ang babae. Isinando si George sa pader habang may kutsilyo sa bibig nito ang lalaking kanina ay pinagbantaan si George. Sinabi ng mga ito na dapat hindi na lang siya nagpakabayani. Sunod naman ay itinali ang dalawa sa silya sa kanilang garahe at binuhusan sila ng gas sa palibot. Habang umiiyak ang dalawa ay sinidihan ni Warren ang dalawa sanhi upang masunog ang mga ito. Sa kasalukuyan naman, kung saan nakatayo si Jimmy sa tapat ng garahe na nasunog.
Ang pulis niyang kaibigan na si Griffin ay nakita ng kapitbahay ang black BMW na nakapaligid noong araw na iyon ngunit hindi nila nakita ang plaka nito. Inisip ni Griff na may posibilidad na ang gang na nakalaban ni George ang pumatay dito, ngunit walang makitang pruweba ang mga pulis laban sa mga ito. Sinabi ni Jimmy na nais niyang makita ang CCTV na nakakuha ng pangyayari. Umalis si Jimmy na may luha sa kanyang mga mata. Sunos na araw ay pumunta si Jimmy sa puntod ng kanyang mga magulang. Nang siya ay nasa simbahan ang asawa niyang si Morgan ay nagpakita. Ang dalawa ay malapit nang maghiwalay bago pa man mangyari ang trahedya. Sinabi ni Morgan na hindi nakapunta si Jimmy sa libing kahit na ilang beses siyang nag-iwan ng mensahe. Ngunit napagtanto nito na sobrang bigat ng pinagdadaanan ni Jimmy kung kaya't dinamayan niya na lang ito. Sumunod na araw ay naghanda si Griff upang makipagkita kay Jimmy at sinabi niya dito na ang itim na BMW ay pagmamay-ari ni Warren, na base sa investigasyon ay kapatid ng napatay ni George. Ibinigay niya rin ang video ng CCTV noong araw ng nakawan. Noong gabi, umalis si Warren sa gay nang may bumangga sa sasakyan nito mula sa likuran. Lumabas ito ng sasakyan at nakita nitong naghihintay lang sa loob ng sasakyan at sinimulan siya pagsalitaan ni Warren. Dahil sa abilidad na taglay ni Jimmy bilang parte ng Special Ops ay agad niyang napatumba si Warren. Nang magising si Warren ay napag-alamanan niyang nakatali siya sa harapang upuan kasama si Jimmy. Ipinaalala ni Jimmy ang pagpatay ng mga ito sa kanyang mga magulang, sumabog naman sa galit si Warren na ginawa niya lang ang nararapat. Imbes na magsisi ay isinalaysay pa nito ang kanyang ginawa sa kanyang ina. Habang pinipigilan ang galit at tinanong ni Jimmy ang pangalan ng ibang miyembro ng gang at sinabi niyang pakakawalan na lang siya bilang kapalit. Nang isulat na ni Warren ang pangalan ay nagsindi si Jimmy ng sigarilyo. Pumunta siya sa lugar kung saan tumutuloy si Morgan ngunit hindi makapagsalita dahil sa sugat. Nang tumayo si Jimmy napansin ni Morgan na parang may kakaiba dito. Nakita nito ang dugo at tinulugan siyang tahiin ang sugat. Kahit na malapit na ang paghihiwalay ng dalawa ay mas naging malapit ulit sila sa isa't isa ng trahedyang naganap. Sa sunod na araw ay ibinalita ang pagkamatay ni Warren at alam naman ng lahat ang mga ilegal na gawain nito at ang hindi magandang imahe nito. Nang malaman ni Rob isa sa miyembro ng gang ang nangyari, ay agad siya nagpunta kasama si Leon sa kasama ni Warren sa negosyo na si Caleb dahil sa problema sa kanilang mga porsyento. Iniisip nila na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Warren. Ang dalawa ay kumatok sa pinto ay tinanong ito, ngunit walang alam si Caleb sa sinasabi ng dalawa. Pagkatapos na maligtas ng kanyang kasintahan ay agad itinanggi ni Caleb ang bintang ng dalawa at pinagbantaan ang mga ito na huwag ng babalik pa. Noong gabi ay binisita ni Griff si Jimmy at pinayuhan na huwag pagbayarin ang mangga kriminal ng mag-isa. Ngunit hindi katulad ni Griff, iniisip ni Jimmy na hindi mababago ng sistema ang mga taong ito. Kumukuha lang sila ng mga sinasabi habang ang mga may kasalan ay tumatawa na lang sa kanilang ginagawa. Si Griff ay nagpunta kung saan may isang lalaki ang namatay dahil sa pagnanakaw. At doon napagtanto ni Griff kung ano ang kulang at mali sa pulis at departamento. Nang hindi pansinin ni Holland ang nangyari at sinabi na hindi na sana dapat nanlaban pa ang may-ari ng tindahan. Nang makaramdam si Griff ng emosyonal ay sinagot niya ito na pinoprotektahan lang ng lalako ang kanyang kabuhayan. Inutusan naman siya ni Holland at sinabing uminom ng gamot na pangpakalma. Sinabi rin ni Holland na ang asawa nito ay makakakuha ng malaking halaga at ang lahat ay magiging masaya. Habang si Jimmy naman ay nagpatuloy sa paghahanap sa ibang miyembro ng gang. Ang sunod naman niyang ginantihan ay si Ryan, dinala niya ito sa bakanteng lugar at itinali sa silya. Nilagyan niya ng semento ang bibig ni Ryan kung kaya't nalunok niya ito at namatay. Sa sumunod na araw ay natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Ryan na matiga ang tiyan. Si Holland ay nagpakita ng malaking interes at naniwala na ang kasong ito ay maaaring makapagbigay sa kanya ng desenteng pag-angat ng kanyang posisyon. Terry ang may-ari ng bar ay ipinakita niya ang CCTV kung saan nakita na si Jimmy ay may dalang walang malay na lalaki sa likod ng kanyang sasakyan. Kahit na sinabihan siya ni Debs na huwag ipakita ang video ay ayaw ni Terry na mawala sa kanyang ang bar at masunog lang katulad ng bahay ni George. Ang mga pulis ay nagtanong kay Morgan tungkol kay Jimmy ay nagsinungaling ito at itinago ito sa kanyang tinutuluyan. Ilang sandali lang sa isang mart ay may 2 pulis ang sumusunod sa kanya.
Nang dapat ay huhulihin na siya ay may sasakyan na tumigil at may dalawang malaking katawan ang lumabas at kinalaban ang mga pulis, kung kaya't nagkaroon si Jimmy ng pagkakataon tumakas. Nagulat naman si Jimmy nang makitang bumaba si Colonel Leach palabas ng sasakyan. Dahil si Jimmy ay isang magaling na special ops ay nagtungo ang Colonel upang sunduin ito. Binigyan siya nito ng 48 na oras upang linisin at gawin ang dapat niyang gawin sa mga natitirang miyembro ng gang at oras matapos na ay kailangan niya ng bumalik sa trabaho. Sa kabilang banda ay nilapitan ni Griff ang katrabahong si Joe at sinabi na ang kasong ito ay dapat na seryosohin. Tinanong naman ni Joe kung kilala ba ni Griff ang pumapatay. Inamin naman ni Griff ang totoo na kaibigan niya ito at pinatay ang mga magulang. Ngunit iniisip pa rin ni Joe na si Jimmy ay hindi makontrol ang sarili. Sinabi rin ni Griff dito na walang pinagkaiba si Holland, na naging seryoso lang ito sa kaso dahil gusto nitong tumaas ang ranggo na siguradong sisire sa imahe ng mga pulis. Si Jimmy ay sinunod ang kanyang plano na paghihiganti at alam niya na ang army ay nasa kanyang likuran at hindi siya mahuhuli. Habang nakaupo si Leon sa isang strip club ay nakatanggap siya ng mga larawan ng patay na si Ryan. Nang makaramdam ng panganib ay umalis ito sa club at tumakbo hanggang siya ay mapatamba ni Jimmy. Nang magising si Leon ay napag-alamanan niya na nakadikit siya sa sahig at ang kalahating katawan niya ay nakatali sa gate at ang itaas na katawan naman niya ay sa sasakyan. Leon ay walang ideya kung bakit siya pinapahirapan ni Jimmy. Dahil dito ay hindi nagpakita si Jimmy ng awa at pinaandar ng mabilis ang sasakyan at nahati ang katawan sa dalawa. Sa sunod na araw Colonel Leach ay pumunta kay DCI Holland sa isang kainan. Sinabi niya kay Holland na ibigay sa kanya lahat ng alam nila tungkol kay Jimmy at sinabi na si Jimmy ay para sa army at hindi sa kanya. Nang marinig ito ni Holland ay sumalungat ito dahil parang nilalagay na nito sa kanyang kamay ang batas. Colonel Leach ay nagpaliwanag sa katapangan ni Jimmy nang maalala ang nangyari sa taong 2009. Kinuwento niya na ang army ay nakita ang terorista na nagplano ng atake sa British, ngunit ang terorista ay hindi nagsabi ng anumang impormasyon. Ngunit 10 minuto lang ay napaamin ni Jimmy ang terorista. Sinabi niya na ang taong katulad ni Jimmy ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa huli, binalaan sa niya na tatapusin ni Jimmy ang paghihiganti sa mga ito. DCI Holland ay tinanggap ang hamon, at sinabing mahahanap niya si Jimmy. Pinagbantaan ng Colonel na kapag kinantay nito si Jimmy ay siguradong siya ang makakalaban nito. Sa sunod na pangyayari ay makikita ang Police Superintendent at Commissioner ay nakipagkita sa Army Chief. Ang Army Chief ay naging mabilis at sinabi ang tungkol kay Jimmy ay hindi dapat ikulong kahit na anong mangyari. Kahit hindi nagsabi ng marami tungkol kay Jimmy, ang mga opisyal ay nagsabi kung gaano kahalaga si Jimmy sa Britain top secret na agencies. Ang army na nakakataas ay inutusan ang mga pulis na magbalita tungkol sa investigasyon. Noong gabi niyon, ang huling miyembro ng gang na si Rob ay parte ng isang grupo ay tanggay ng isang drug dealer. Si Jimmy ay kumatok sa pintuan at ginamit itong pangsangga at tumakas bigla si Rob. Pinatay niya lahat ng nagdadala ng droga maliban kay Caleb. Tinali siya ni Jimmy sa silya at naghalo siya ng ibang chemical sa isang lagayan na siyang parehas na kemikal na ginagamit ng mga nagdadala ng droga sa paggawa ng droga. Inilagay lahat ni Jimmy ang pera sa lalagyan at nilagay ang kemikal sa ulo ng lalaki at unti-unti itong natunaw. Habang si DCI Holland ay napagtanto na si Griffin ay nagbibigay ng impormasyon kay Jimmy sa una pa lang ay tinanong nito kung sino ang sunod na target ni Jimmy. Ngunit, tumanggi si Griffin na sabihin ito sa kanya at sinabi na huwag itong makialam. Ngunit, matigas ang ulo ni Holland at gustong mahanap si Jimmy kahit na sumuwi pa ito sa utos ng nakakataas. Nahanap nito ang huling miyembro ng gang na nakatakas. Ang isang lalaki ay nagtungo sa apartment ni Jimmy upang hanapin ang isang sulat. Hinabol siya ni Jimmy at nakarating sila sa pampang. Inutusan niya ang lalaki na maupo at itinali ang kamay at kumuha siya ng isang hiringgilya at sinabi na ito ang pinakamapanganib na likido na maaaring makasunog sa kanya sa loob ng kanyang katawan. Dinuraan siya nito sa mukha at sinabing tumingin sa kanyang sasakyan. Nagulat si Jimmy nang makita ang katawan ni Morgan na wala ng buhay. Agad niyang binaril si Rob at kasunod ang pagsulpot ng SWAT at Holland sa eksena. Dumating din si Griff at sinabi niyang pinakawalan ni Holland si Rob sa hospital upang patayin ang asawa ni Jimmy.
Sinabi ni Holland na pinakawalan niya ang lalaki upang dalhin siya nito kay Jimmy at hindi niya alam na balak pala nitong patayin ang asawa ni Jimmy. Nang makita ang totoong kulay ni Holland, Joe ang leader ng SWAT ay inutusan ang kanyang mga kasamahan na ibaba ang kanilang mga baril. Hinayaan nila si Jimmy na umalis habang naiwan na lang si Holland mag-isa at sinubukan pigilan si Jimmy. At bago pa makaalis si Jimmy ay sinuntok niya si Holland sa mukha at doon na nga tumigil si Holland. Nagtapos ang kwento nang ang isang babae ay inatake ng mga miyembro ng gang at biglang dumating si Jimmy. Sinabi pa ng lalaki na umalis na lang siya ngunit binigyan lang siya ni Jimmy ng malademonyong ngiti. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.